Bumili ako ng beachfront villa sa Batangas. 110 milyong piso ang halaga. Pangarap ko yun. Pero nang dumating ang manugang kong si Brian, sinira niya ang kapayapaan ko. Paparating na kami, matanda, sabi niya. Inangkin niya ang bahay ko, kasama ang 15 tao. Ang hiya na naramdaman ko, parang sinampal sa mukha. Walang utang na loob. 40 taon akong nagtrabaho at 16 milyong piso ang ibinigay ko sa kanila. Para sa kanila, ako ay isang ATM lang. Hindi ako ilaw ng tahanan, isa lang akong katulong. Sabi niya, wala akong backbone. Pero hindi nila alam ang lihim na yaman ko. Ito ang dokumentasyon, ang trump card ko. Sinubukan nilang sirain ang dangal ko. Ngayon, magbabayad sila. Bibigyan ko sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Kailangan nating ipagtanggol ang sarili. Kung naabuso ka na rin ng sarili mong pamilya, like at share mo ito. At kwentuhan mo ako sa comments. Nasaan ka man ngayon, pakinggan natin ang kwento ng bawat isa. Pero, agad-agad nang malaman ito ng manugang kong si Brian, tumawag siya. Paparating na kami dyan, matanda. 15 tao kami. Kaya maghanda ka na ng mga kama, tuwalya, tsinelas, pagkain, lahat na. Ain. Doon kami titira ng 3 linggo. Makakarating kami diyan sa loob ng 40 minuto, kaya magmadali ka, lolo. Ang kayabangan niya ay tila bagyo sa dagat, pero ngumiti ako at nag-isip ng plano na babaliktad sa lahat. Bago tayo magpatuloy, paki-like po muna ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Isulat din po sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Ang biglang pag-ring ng telepono ay bumasag sa mapayapang hapon, tila kristal na nabasag sa semento. Ibinaba ko ang crystal wine glass na inaalis ko pa lang sa balot at kinuha ang cellphone ko. Umaasa akong baka tawag ito ng isang dating kasamahan para bumati. Mula sa floor-to-ceiling windows ng kusina, tanaw ko ang Pacific Ocean na walang hanggan at ang mga alon na humahampas sa pribadong dalampasigan sa ibaba ng bago kong villa. Hoy matanda, papunta na kami dyan. Ang boses ni Brian ay tumama sa tenga ko na parang maso. Walang mano po, walang pagbati, purong pag-aangkin. 15 kami, kaya ihanda mo na ang mga kama, tuwalya, tsinelas, pagkain, lahat na. Doon kami ng 3 linggo. Makakarating kami diyan sa loob ng 40 minuto, kaya magmadali ka. Kinusot ko ang kamay ko na nakakapit sa telepono. 40 taon ng trabaho bilang engineer, maingat na pag-iipon, pagpapaantala ng sariling kagustuhan. Lahat para sa sandaling kapayapaan na ito, sa dream home ko. Nakakalat pa ang mga kahon sa marble countertops at ang mga balot sa mga ibabaw na hindi ko pa talaga naangkin. Brian, sandali lang. Hindi pa ako tapos mag-ayos. Hindi pa handa ang bahay para sa... Tingnan mo, wala akong pakialam sa pinagkakaabalahan mo ngayon, sabi niya. Ang boses niya ay may pamilyar na tono ng kaswal na pagpapawalang halaga, na para bang ang mga alalahanin ko ay ingay lamang sa likod. May pera ka, ibig sabihin may lugar ka. End of discussion. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay pumasok sa bukas na patio doors, dala ang amoy ng asin at kalayaan. Ngunit ang mga salita ni Brian ay nilaso ng hangin. Kinuyom ko ang granite countertop gamit ang libre kong kamay. Pinapanood ang mga buko ng daliri ko na pumuti. Pero Brian, unang linggo ko pa lang dito. May mga kahon pa sa lahat ng dako. Walang maayos na bedding setup para sa mga bisita. Figure it out, matanda. Retired ka na, di ba? Ano pa ba ang gagawin mo? Narinig ko ang ugong ng mga makina ng kotse sa likuran niya. Nakaimpake na ang gamit ng mga bata ni Jocelyn. Dala na rin ni Mike at Ashley ang mga kaibigan nila. Magiging isang malaking family reunion ito. Family reunion. Ang mga salita ay umikot sa dibdib ko na parang kinakalawang na kutsilyo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, lahat ng ibinigay ko, ganito niya pala nakikita ang relasyon namin. Isang one-way street, sementado ng aking kabutihang loob at ng kanyang mga pag-aakala. Kailangan ko ng oras para maghanda ng maayos. Baka sa susunod na buwan kapag... Susunod na buwan? Ang tawa ni Brian ay matalas, mapang-asar.
Nasa biyahe na kami, Ricardo. Nakakumit na. Ayaw mo namang biguin ang mga bata, di ba? Ilang linggo na silang kinukwentuhan ni Jocelyn tungkol sa maganda mong beach house. Uncle Ricardo. Hindi Lolo Ricardo. Ni hindi man lang Ricardo. Uncle, na para bang isa akong malayong kamag-anak na obligado lang magbigay ng libangan para sa kanilang kaginhawaan. Napakapit ako ng mahigpit sa telepono. Brian, makatuwiran ka naman sana. Napakatagal ng 3 linggo at may 50 na katao. Huwag ka nang masyadong dramatic. Nagtutulungan ang pamilya, tandaan mo. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Ang boses niya ay may kayabangan na nagpapabaliktad sa sikmura ko. Bukod pa rito, ano ang punto ng pagkakaroon ng ganyang karaming pera kung hindi mo naman ibabahagi sa mga taong mahalaga? Ang mga taong mahalaga. Ipinikit ko ang mga mata ko, nakita ko sa isip ko ang mukha ni Emilia, ang anak ko, ang namatay niyang asawa, ang tulay sa pagitan namin na sinunog ng kamatayan 3 taon na ang nakalipas. Ano kaya ang iisipin niya sa pag-uusap na ito? Ano kaya ang sasabihin niya sa tono ng kanyang asawa, sa mga hinihingi niya at sa ganap na pagwawalang bahala sa simpleng paggalang? Ihanda mo na lang ang lahat pagdating namin. May dala kaming beer, kaya tiyakin mong may espasyo ang ref mo. Ay, at gusto ni Jocelyn gamitin ang master bedroom mo. Diyan daw ang may pinakamagandang ocean view, di ba? Kukunin namin yon. Ang master bedroom ko. Ang santuwaryo na pinangarap ko sa loob ng mga dekada, kasama ang pribadong balcony na tanaw ang walang katapusang Pacific. Ang silid kung saan ko plinano na sa wakas ay makapagpahinga at masiyahan sa bunga ng 40 taon ng maingat na pamumuhay. Perpekto ang master bedroom mo. Magkita tayo sa 35 minuto na lang. Huwag mo kaming paghihintayin sa labas. Naputol ang linya. Tumayo ako ng walang kibo sa sunlit kitchen ko, hawak ang tahimik na telepono na tila ebidensya ng isang krimen. Sa labas ng bintana, sumasayaw ang mga seagull sa ibabaw ng mga alon. Ang mga hiyaw nila ay humalo sa tunog ng surf. Ito sana ang paraiso ko, ang gantimpala ko sa habambuhay na pag-una sa iba. Bahagya pa ring nanginginig ang mga kamay ko habang ibinababa ko ang telepono. 35 minuto, 15 tao, 3 linggo. Ang wine glass na inaalis ko pa lang sa balot ay sumalo sa liwanag ng hapon, nagtatapon ng mga bahaghari sa marmol. Isang napakadelikadong bagay, maganda at marupok, tulad ng kapayapaan na inakala kong sa wakas ay naabot ko na. Ang telepono ay nadulas mula sa mga manhid kong daliri at lumagapak sa granite counter ng mahina. Mabigat ang mga paa ko habang naglalakad ako patungo sa sala, lampas sa mga dingding, na wala pa ring mga sining na maingat kong kinolekta. Lahat ay naghihintay sa mga kahon. Ang buhay ko ay nasa pagitan ng nakaraan at ng inaasahan kong mapayapang hinaharap. Nakangiti ang litrato ni Emilia sa ibabaw ng mantelpiece. Iyon lang ang unang item na inalis ko sa balot. Kailangan ko ang presensya niya sa bagong espasyo na ito. Kinuha ko ang silver frame ng nanginginig ang mga kamay. Tinitingnan ng mainit niyang brown eyes, ang banayad na kurba ng kanyang ngiti. 3 taon na ang nakalipas nang kunin siya ng cancer, pero sariwa pa rin ang sakit. Dad, talagang naghahanap ng trabaho si Brian. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa alaala ko. Pwede mo ba kaming tulungan kahit ngayon lang? Kahit ngayon lang. Ang 3 salita na iyon ay naging soundtrack ng relasyon ko kay Brian. Umupo ako sa leather reading chair na inilagay ko para harapin ang dagat. Nakakandong ang litrato ni Emilia sa kandungan ko. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintana, ngunit ang isip ko ay napadpad sa mas madilim na mga panahon. Ang unang emergency ay dumating 6 na buwan pagkatapos ng kasal nila. Ang startup company ni Brian ay bumagsak, naiwan siyang walang trabaho at may lumalaking utang sa credit card. 1 milyong piso ang inilipat ko mula sa retirement savings ko. Pinanood ang maingat kong financial timeline na umusad ng 6 na buwan. Napakabait mo, Dad, bulong ni Emilia habang naghahaponan kami noong gabing iyon. Naa-appreciate ni Brian ang lahat kahit hindi niya laging pinapakita. Pero hinding-hindi ipinakita ni Brian. Hindi nang bayaran ko ang MBA program niya, 2.2 milyong piso sa loob ng 2 taon.
Hindi nang bayaran ko ang down payment ng bahay nila dahil hindi decent ang credit score niya. 3 milyong piso nung pagkakataong iyon, pera na nakalaan ko para sa sarili kong pondo sa dream house. Hinaplos ko ang kulay abo kong buhok, naaalala ang paulit-ulit na pattern. Bawat ilang buwan, isa pang krisis. Ang medical bills ni Emilia noong ginagamot siya sa cancer ay lehitimo. 4.2 milyong piso na masaya kong ibinigay para ipaglaban ang buhay niya. Pero kahit noon, nagawa pa rin ni Brian na ipaikot ito sa sarili niya. Nagrereklamo tungkol sa stress na nakakaapekto sa trabaho niya. Ang mga alon ng dagat ay humampas ng paulit-ulit sa ibaba. Ngunit ang narinig ko sa halip ay ang boses ni Brian noong funeral reception ni Emilia. At least ngayon, wala na tayong lahat ng mga binaligtad ang sikmura ko noong araw na iyon. Pinanood siyang nakikipag-usap sa mga nakikiramay habang nakatayo ako sa tabi ng kabaong ng aking anak. Tila pati ang kalungkutan ay isa lamang pagkakataon para mag-focus si Brian sa sarili niyang kaginhawaan. Pagkatapos mamatay ni Emilia, inasahan kong titigil ang mga kahilingan. Tiyak na makakahanap si Brian ng sarili niyang katatagan. Sa halip, lalo itong lumala. Pag-aayos ng kotse nang mag-expire ang warranty niya. Property taxes na nakalimutan niyang i-budget. Engagement ring upgrade ni Jocelyn dahil karapat-dapat daw siya ng isang espesyal. May mental tally ako kahit sinubukan kong huwag. 16 milyong piso sa loob ng 6 na taon. Sapat na para makabili ng decent house sa Pilipinas. Sapat na para makasigurado ng komportabling pagretiro ng walang financial anxiety na gumigising pa rin sa akin sa 3-4 ng madaling araw. Dahan-dahan akong tumayo, ibinalik ang litrato ni Emilia sa mantelpiece at naglakad patungo sa study ko. Ang ocean view mula sa silid na ito ang nagbenta sa akin ng bahay. Walang katapusang asul na umabot sa horizon, nangangako ng kapayapaan at espasyo para mag-isip. Sa halip, ang sarili kong refleksyon ang nakatingin pabalik mula sa bintana. Isang matandang lalaki na gumugol ng 40 taon sa pagtatayo ng mga pangarap ng ibang tao habang ang sarili niya ay napupuno ng alikabok. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pera. Ang pera ay pwedeng kitain, isave o maingatan ulit. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang unti-unting pagguho ng respeto. Ang mabagal na pagbabago mula sa mapagbigay na father-in-law patungo sa inaasahang ATM. Ang tono ni Brian ay nagbago sa paglipas ng mga taon mula sa pagiging nagpapasalamat, naging entitled, mula sa paghingi, naging pag-utos. Ang tawag niya ngayon ang naglinaw sa lahat. Walang diskusyon tungkol sa kalagayan ko, mga pangangailangan ko o mga plano ko. Pag-aakala at pag-uutos lang, nakabalot sa manipis na veneer ng family obligation. 15 na katao ang babababa sa santuwaryo ko na tila mga balang, kumakain ng pinaghirapan kong itayo sa loob ng mga dekada. Kinuyom ko ang mga kamay ko sa windowsill habang lumalaki ang galit sa dibdib ko. Isang mabagal na init na matagal ko nang sinupil. Lagi akong hinihiling ni Emilia na maging patient kay Brian, natandaan na iba't ibang tao ang nagpapakita ng pag-ibig. Pero wala na si Emilia, at ang bersyon ni Brian ng pag-ibig ay mukhang exploitation. Ang tunog ng mga makina ng kotse sa malayo ay nagpabalik sa akin sa realidad. Mahina, pero lumalakas. Maraming sasakyan ang papalapit sa paikot-ikot na daan patungo sa villa ko. Ang 30 minuto ng kapayapaan ko ay mas mabilis na nawala kaysa hamog sa umaga. Tiningnan ko ang relo ko. 3:15 p.m. Mabilis ang pagdating ni Brian. Mula sa bintana ng study, nakita ko ang pagtaas ng alikabok mula sa pribadong daan na nagdudugtong sa property ko sa main highway. 4 na sasakyan, baka 5, gumagalaw sa convoy formation na tila isang invasion force na lumalapit sa nasakop na teritoryo. Kinuyom ko ang pangako habang pinapanood ko silang papalapit. Hindi ito family visit, ito ay isang siege. Ang mga pinto ng kotse ay sunod-sunod na bumukas. Ang mga tunog ay umalingaw-ngaw sa stone facade ng villa na tila mga putok ng baril. Lumipat ako mula sa bintana ng study patungo sa pangunahing pasukan. Pinanood ko sa gilid na salamin habang ang 4 na sasakyan ay nagbababa ng mga pasahero sa aking circular driveway.
Ang itim na SUV ni Brian ang nangunguna, sinundan ng 2 sedan at isang pickup truck na kargado ng mga cooler, kagamitan sa beach at sapat na bagahe para sa isang buwang ekspedisyon. 15 katao. Hindi nagpapalaki si Brian. Ang front door ay naramdaman kong solid sa palad ko habang kinakapit ko ang handle. Pinatatatag ang sarili ko para sa paparating. Mula sa decorative glass, pinanood ko si Brian na lumabas sa SUV niya, na parang isang general na nagmamasid sa nasakop na teritoryo. Designer sunglasses sa kabila ng anino ng hapon, ang mayabang na lakad na kinasuklaman ko sa paglipas ng mga taon. Si Jocelyn ay lumabas mula sa passenger side. Ang blonde hair ay humampas sa simoy ng hangin. Agad siyang naglabas ng telepono para i-record ang lahat. Diyos ko mga guys, tingnan niyo ang lugar na ito. Ang boses niya ay malinaw na umabot sa driveway. Parang resort. Binuksan ko ang pinto bago pa sila mag-ring. Umaasang mapanatili ang ilang semblance of control sa sitwasyon. Ang pag-asa ay namatay agad-agad. Kumusta matanda? Gusto mo ba ang surprise namin? Tinulak ako ni Brian papasok sa foyer nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang mga mata niya ay nag-i-scan na sa loob, tila nagtatala siya ng inventory. Jocelyn, tingnan mo, nandoon ang hot tub na sinabi ko sa iyo. Brian, sinabi ko sa iyo sa telepono na hindi pa ako handa para sa mga bisita. Ngunit ang mga salita ko ay nalunod sa kaguluhan habang ang iba pang grupo ay dumagsa sa front door ko. Isang lalaki na nakilala ko bilang si Mike, college roommate ni Brian, ang humuni ng mahina. Ang daming pera ni dude. Bakit hindi niya i-share sa pamilya, di ba? Si Ashley, kapatid ni Jocelyn, ay sumingit, may dalang-dalawang malalaking maleta. Ang lugar na ito ay talagang perpekto para sa vacation namin. Magugustuhan ng mga bata ang pool na iyan. Tiningnan niya ang infinity pool ko. Nakita sa likod ng mga bintana, mga bata. Wala akong narinig tungkol sa mga bata sa telepono. Huwag ka nang masyadong dramatic, Ricardo. Si Brian ay nasa sala na. Ang basa niyang tsinelas ay nag-iwan ng mga bakas ng buhangin sa inimporta kong Italian marble. Nagtutulungan ang pamilya. Ikaw ang nagturo sa akin yan, tandaan mo. Maraming tao pa ang pumasok, mga mukha na hindi ko nakilala. At humalo sa iba na nakilala ko sa funeral ni Emilia. Si Kevin, boyfriend yata ng isang tao, ay may dalang cooler na puno ng beer, na parang dumarating sa isang college party. 2 babae na hindi ko pa nakita ay nag-uusap na tungkol sa room assignments, na para bang wala ako roon. Paumanhin, tawag ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa lumalaking ingay. Pwede po bang everyone? Diyos ko mga guys, kailangan niyong makita ang kusina na ito. Natuklasan ni Jocelyn ang gourmet cooking space na inilaan ko ng ilang buwan sa pagde-design. Hawak niya ang telepono niya, nag-livestream sa kanyang mga social media followers. Nasa hindi ka pani-paniwalang beach house kami ng father-in-law ko. Tingnan niyo ang view na ito. Father-in-law. Ang titulo ay parang sandpaper sa tenga ko. Hindi ako tinawag ni Brian na dad kahit noong buhay pa si Emilia. Lagi akong Ricardo, laging nagpapanatili ng distansya. Pero inangkin ni Jocelyn ang koneksyon ng pamilya kapag ito ay nababagay sa kanya. May nakahanap sa sound system ko at pinuno ang bahay ng malakas na tugtog. Ang mga bag at cooler ay lumitaw kung saan-saan, nakatambak sa foyer, nakasalansan sa mga pristine walls ko. Inangkin ang mga espasyo sa buong santuwaryo ko na tila mga territorial markers. Brian, kailangan nating pag-usapan ito mamaya, matanda. Sa ngayon, kailangan nating isettle ang lahat. Naglakad siya patungo sa hallway na patungo sa mga bedroom, sinundan ng isang prosesyon ng mga estranghero. Kukunin namin ni Jocelyn ang master suite. Malinaw. Pwedeng kunin ni Mike at Tracy ang guest room na may ocean view. Ashley, ikaw at si Kevin, kunin niyo ang may balcony. Hinarangan ko ang harapan niya, hinaharangan ang daan patungo sa bedroom wing. Ang master bedroom ay off-limits, pribadong espasyo ko iyan. Ang tawa ni Brian ay matalas at mapang-asar. Inilagay niya ang kamay niya sa balikat ko, hindi nang may pagmamahal, kundi may kaswal na condescension ng isang nag-aalis ng balakid. Tara na Ricardo, huwag kang maging makasarili. Nagmaneho kami ng 4 na oras para makarating dito.
Gusto ni Jocelyn ang silid na may pinakamagandang view para sa morning yoga videos niya. Ang pisikal na contact ay naramdaman kong violation. Umatras ako, pero tinulak lang ako ni Brian. Pinamunuan ang kanyang entourage pababa sa hallway na naglakad ako ng mag-isa sa loob lamang ng 1 linggo. Ang hallway ko, sa bahay ko, binili gamit ang pera ko at mga pangarap ko. Ang perpekto nito, umalingaw-ngaw ang boses ni Jocelyn mula sa bedroom ko. Ang ganda ng ilaw dito para sa content creation. Ang master suite ko ay naging backdrop para sa mga social media posts. Sa sala, binuksan ni Mike ang beer cooler niya at nag-distribute ng inumin nang hindi nagtatanong ng permiso. Inaayos ni Ashley ang mga furniture ko para gumawa ng mas magandang conversation areas. Ang anak ng isang tao, hindi ko man lang sila nakita na dumating, ay tumatakbo sa paligid ng pool deck ng basa, nagiiwan ng maitim na bakas ng paa sa limestone na ginastusan ko ng malaki. Tapos na ang invasion. Sa loob ng wala pang minuto, ang mapayapa akong villa ay naging isang masikip na vacation rental. Ang maingat kong organization ay sinira ng kaswal na kaguluhan ng mga entitled guests na nakita ang kabutihang loob ko bilang kanilang karapatan. Tumayo ako sa sarili kong foyer. Naramdaman kong tila estranghero. Pinapanood ang mga taong halos hindi ko kilala na inaangkin ang mga espasyo na pinangarap ko sa loob ng mga dekada. Ang ocean view mula sa mga bintana ko ay nanatiling maganda, ngunit ngayon ay nag-frame ito ng isang tagpo ng occupation sa halip na katahimikan. Lumabas si Brian mula sa bedroom ko, nakangiti ng may kasiyahan. Ito na ang magiging pinakamahusay na 3 linggo kailanman. Nagpaplano na si Jocelyn ng housewarming party para bukas ng gabi. Sana ayos lang sa iyo. Nag-imbita pa siya ng ilang tao mula sa yoga studio niya. Ilang tao pa. Kinuyom ko ang panga ko ng napakahigpit. Inakala kong mabibiyak ang mga ngipin ko. Hindi ito family visit. Ito ay isang hostile takeover. At ako ay na-demote mula sa homeowner, patungo sa unpaid staff, sa sarili kong paraiso. Lumabas si Jocelyn mula sa master bathroom ko, na parang sa kanya ang lugar. Isang puting tuwalya ang nakabalot sa basa niyang buhok. Ang mga patak ng tubig ay nag-iwan ng marka sa inimporta kong marble floors. Dala niya ang designer suitcase niya ng may kaswal na kumpiyansa. Nagpaplano na kung saan ilalagay ang mga gamit niya sa pribado kong santuwaryo. Pakiusap, ipinosisyon ko ang sarili ko ng matatag sa pinto ng bedroom, nakakrus ang mga braso. Ang silid na ito ay off-limits. Huminto siya, talagang nagulat sa paglaban. Ay hala na Rick, napag-usapan na natin ito, di ba? Ang ilaw dito ay perpekto para sa morning routine videos ko. Hindi. Ang salita ay lumabas ng mas matigas kaysa sa intensyon ko. Lahat kayo ay kailangang umalis ngayon. Ang asul na mga mata ni Jocelyn ay lumaki ng may sanay na inosensya. Inilipat niya ang maleta niya sa isang kamay at inilagay ang isa sa balakang niya, isang post na nakilala ko mula sa mga social media photos niya. Rick, honey, pamilya kami. Bakit ka nagiging ganon ka-hostile? Sa likuran niya, lumitaw si Brian sa hallway, nadala ng hindi inaasahang komprontasyon. Dumilim ang ekspresyon niya nang makita niya akong hinaharangan ang daan patungo sa inangkin na niya. Ricardo, tumabi ka. Ilang oras kaming nagmaneho. Ito ang bahay ko. Nanatili ako sa kinatatayuan ko. Ang boses ko ay lumalakas sa bawat salita. Gusto kong umalis kayong lahat kaagad. Ang tawa ni Brian ay matalas at mapang-asar. Bahay mo? Talaga? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng utang mo sa pamilya namin? Lumapit pa siya. Inaatake ang personal kong espasyo ng may kinakalkulang pananakot. Nakalimutan mo na ba kung sino ang totoong biktima rito? Ang totoong biktima? Pagkatapos ng 16 milyong piso, pagkatapos ng 6 na taon ng patuloy na financial bleeding, pagkatapos kong ibigay sa kanya ang pamana ng aking anak at ang sarili kong retirement security, ako pa pala ang may utang sa baluktot niyang accounting. Wala akong utang sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ko, pero hindi sa takot, kundi sa naipong galit na nagbuo sa loob ng mga taon. Tapos na ang pag-uusap na ito. Sinubukan ni Jocelyn na sumingit, dala ang maleta niya. Inaakala na ang paglaban ko ay theatrical lamang. Gumawi ako para harangan ang daan niya at nadapa siya ng may hininga ng totoong gulat. Rick, napaka-rude mo!
Ang kaguluhan ay humila sa iba mula sa buong bahay. Lumitaw si Mike na may beer sa kamay. Si Kevin ay sumunod. May dalang mga beach towels na tila trophies. Si Ashley ay lumabas mula sa guest bathroom. Kalahating nakalagay pa lang ang makeup niya. May nagpababa sa musika at biglang pinapanood ng buong grupo ang aming standoff. Dude, ano ang problema mo? Ang boses ni Mike ay may kaswal na kayabangan ng isang taong sanay makuha ang gusto niya. Wala kaming sinasaktan. Nanghihimasok kayo. Tumingin ako sa paligid sa mga mukha nila. Nakikita ang entitled confusion kung saan dapat ay kahihiyan. Lahat kayo. Inilagay ni Brian ang kamay niya sa balikat ko ng may patronizing familiarity. Mahihiya si Emilia sa kung gaano kaka-selfish matanda. Ang kontak na iyon, hindi ka nais-nais, mapangahas at dinisenyo para maliitin ako, ay nag-trigger ng isang bagay na fundamental. Umalis ako sa pagkakahawak niya ng may sapat na puwersa para mapaatras siya. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Ang boses ko ay may tono na hindi ko pa nagamit dati, isa na nagpabalik sa ilang tao nang hindi sinasadya. At huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng anak ko para bigyang katwiran ang kasakiman mo. Ang ibabang labi ni Jocelyn ay nagsimulang manginig sa isang pagganap na nakita ko na nang hindi mabilang na beses kapag gusto niya ng isang bagay na mahal. Daddy Rick, gusto lang naming makasama ka. Inakala naming magiging masaya ka na ibahagi ang maganda mong bahay sa pamilya. Daddy Rick, ang palayaw ay nagpakilabot sa akin. Ang babaeng ito na nagpakasal sa biyudo ng aking anak, na lumipat sa apartment na tinulungan kong i-furnish, na nagsuot ng mga alahas ni Emilia sa kasal nila. Inakala niya na ang mga endearments ay buburahin ang kapalaluan ng kanyang invasion. Masaya? Tumingin ako sa paligid sa kaguluhan na nilikha nila sa loob ng 30 minuto. Gusto mong maging masaya ako tungkol sa mga estranghero na umaangkin sa bedroom ko, nambubulabog sa kusina ko, tinatrato ang bahay ko na parang personal niyong resort? Hindi kami estranghero, protesta ni Ashley, kahit hindi ko maalala na nakilala ko siya bago ngayon. Mga kaibigan kami ni Brian? Ginagawa kaming pamilya niyan? Praktikal na pamilya. Ang parirala na tila nagbibigay ng walang limitasyong access sa buhay ko, mga resources ko, at kapayapaan ko. Naramdaman ni Brian ang pagbabago ng mood at sinubukan niyang bawiin ang kontrol. Tingnan mo, Ricardo, naiintindihan kong overwhelmed ka. Nakaka-stress ang paglipat. Pero nandito na kami ngayon. Nag-ayos na kami at ang pagtataboy sa amin ay lilikha ng seryosong problema para sa lahat. Ang banta ay banayad, ngunit hindi maitatanggi. Seryosong problema? Para kanino? Para sa mga kaibigan niya na nagmaneho ng 4 na oras, umaasa ng libreng vacation? Para kay Jocelyn na nangako sa mga social media followers niya ng exclusive content mula sa isang luxury villa? Para kay Brian na nagpinta sa sarili niya bilang ang mapagbigay na miyembro ng pamilya na nagbibigay sa mga kaibigan niya ng access sa wealthy father-in-law niya? Ang tanging problema, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Sa kabila ng adrenaline na dumadaloy sa sistema ko, ay 15 tao na nag-iisip na maaari nilang sakupin ang bahay ng iba nang walang permiso. Nang walang permiso. Ang maskara ng pagiging makatuwiran ni Brian ay sa wakas ay natanggal. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng pamilyang ito, pagkatapos ng lahat ng ipinagawa mo sa amin, sa mga hinihingi at inaasahan mo, lahat ng ipinagawa ko sa kanila. 6 na taon ng pagsulat ng tseke, pagtulong sa emergencies, pagpapadali sa lifestyle nila, at ako pa pala ang naguutos sa baluktot niyang accounting. Lumapit si Kevin, ang beer-scented confidence niya ay pumuno sa hallway. Tingnan mo, Pops, baka dapat ka lang mag-chill out. Maglilinis naman kami pagkatapos namin. No harm, no foul. Pops, isa pang kaswal na pagpapaliit mula sa isang estranghero na umiinom ng beer ko sa hallway ko. Ang grupo ay nagsasara na. Ang body language nila ay nagbabago mula sa pagiging humihingi ng paumanhin patungo sa pagiging defensive. 15 laban sa isa sa sarili kong bahay. Ginugol nila ang buong biyahe nila rito. Inaasahang susuko ako
Pinaplano ang trailinggong vacation nila batay sa inaasahan kong pagsuko. Lumapit ulit si Brian. Ang boses niya ay bumaba sa tono na lagi niyang ginagamit kapag nagbibigay ng ultimatum. Mag-isip ka ng mabuti tungkol sa susunod mong hakbang, Ricardo. May mga desisyon na hindi na mababawi. May mga relasyon na hindi na maayos kapag nasira. Ayan na. Ang hubad na banta, nakabalot sa pag-aalala para sa family harmony. Kalabanin mo kami at mawawala kami magpakailanman. Na para bang ang presensya nila sa buhay ko ay isang regalo, sa halip na isang pasanin na matagal ko nang dinala. Tumingin ako sa paligid sa mga mukha nila, entitled umaasa, kinakalkula na kung paano babaliktarin ang kwentong ito, para ako ang maging kontrabida. Sa isip nila, ako ang hindi makatuwirang mayaman na kamag-anak na nakalimutan ang lugar niya sa kanilang hierarchy of need. Pero nakatayo roon, sa sarili kong hallway, ipinagtatanggol ang sarili kong bedroom door. Sa wakas ay naintindihan ko ang isang bagay na crucial. May mga relasyon na sira na. Ang iba, hindi naman talaga naging totoo sa simula pa lang. Ang tanong ay, hindi kung kaya kong mawala sila. Ang tanong ay, kung kaya ko pang panatilihin sila. Ang banta ni Brian ay nakabitin sa hangin. Tila usok mula sa isang bahay na nasusunog, nakakalason, at imposibleng balewalain. 15 mukha ang nakatitig sa akin, may iba't ibang antas ng galit at kalituhan, naghihintay ng pagsuko ko. Nagmaneho sila ng 4 na oras, umaasa ng pagsunod, hindi komprontasyon. Tama ka sa isang bagay, sabi ko, umatras mula sa pinto ng bedroom. May mga desisyon na hindi na mababawi. Tumingin ako at naglakad ng may intensyon patungo sa study ko. Kinukuha ang telepono ko mula sa bulsa ko. Sa likuran ko, tumaas ang boses ni Jocelyn sa theatrical desperation. Saan ka pupunta? Kailangan nating pag-usapan ito ng parang matatanda. Parang matatanda. Mula sa isang babae na ginugol ang huling oras sa pagkuha ng litrato ng sarili niya sa bathroom ko para sa social media content. Sa wakas ay natauhan, narinig kong bulong ni Brian kay Mike. Baka tinatawagan ang pinto ng study ay naramdaman kong solid at nakakapagpanatag habang sinasara ko ito sa likod ko, nilak ang lock ng may kasiyahan. Ang silid na ito ang santuwaryo ko, floor-to-ceiling bookshelves, ang mga engineering texts ko, ang malaking oak desk kung saan ko plinano ang retirement finances ko. Mula sa bintana, ang Pacific ay umaabot ng walang hanggan, walang pakialam sa drama ng tao. Tinalian ko ang 911. 911, ano ang emergency mo? Ang profesional na kalmado ng operator ay nagpanatag sa nerbiyos ko. Kailangan ko ng tulong ng pulis. May mga tao sa bahay ko na tumatangging umalis kapag sinabihan. Sir, nasa agarang panganib po ba kayo? Sa labas ng pinto ng study, narinig ko ang apurahang bulong at tunog ng mga yabag. Nagtitipon sila, nagpaplano ng susunod nilang approach. Hindi pa, pero tumatanggi silang umalis sa property ko pagkatapos sabihan ng maraming beses. Maaari niyo po bang kumpirmahin na ito ang legal ninyong tirahan, sir? Opo, ako ang homeowner. Binili ko noong nakaraang buwan. Maaari akong magbigay ng dokumentasyon. Ang mga title papers ay nasa desk drawer ko. Opisyal na patunay ng pagmamay-ari na biglang naramdaman kong napakahalaga. Malakas na katok ang sumabog sa pinto ng study. Ricardo? Ang boses ni Brian ay may pilit na kasayahan. Lumabas ka na. Pag-usapan natin ito ng makatuwiran. Sir, ilang individual po ang kasangkot? Ang mga tanong ng operator ay sumunod sa standard protocol. Bawat isa ay nagpapatibay na may legal akong karapatan dito. 15 na katao. Dumating sila ng walang imbitasyon mga 1 oras na ang nakalipas at tumatangging umalis sa kabila ng maraming kahilingan. Lalong lumakas ang katok. Ang boses ni Jocelyn ay sumali kay Brian. Mas mataas ang tono at artificially sweet. Daddy Rick, pakiusap, huwag kang gagawa ng kahit anong nakakabaliw. Maaari nating ayusin ito. May mga officer na ipinapadala sa location nyo. Maaari po ba kayong manatili sa isang ligtas na lugar hanggang sa dumating sila? Opo, nasa study ako. Nakalock ang pinto.
Ang ginhawa sa boses ko ay nagulat sa akin. Pagkatapos ng isang oras na pakiramdam na ako ay daig sa bilang at binaliwala, may isang tao na sa wakas ay tinatrato ang mga alalahanin ko bilang lehitimo. Ang tinatayang oras ng pagdating ay 15 hanggang 20 minuto. Manatili sa linya kung pakiramdam mo ay hindi ka ligtas. Mula sa pinto, narinig ko ang bulong ng grupo na lumalaking balisa. May isang tao, si Ashley yata, ang nagmungkahi na dapat silang umalis na lang bago pa maging crazy ito. Pero ang boses ni Brian ay bumasag sa kawalan ng katiyakan nang may karaniwan niyang kayabangan. Nagbabluff lang siya. Walang backbone si Ricardo para dito. Lalabas siya sa loob ng 5 minuto at hihingi ng paumanhin. Ang backbone. Pagkatapos ng 40 taon ng engineering work, pagkatapos magtayo ng isang career na nagbigay para sa lahat sa paligid ko, pagkatapos isakripisyo ang sarili kong mga pangarap ng paulit-ulit para sa kaginhawaan ng iba, kinuwestiyon niya ang backbone ko. Salamat, officer. Nasa daan na ang pulis. Tinapos ko ang tawag at umupo sa leather chair ko. Naramdaman kong mas kalmado ako kaysa sa buong araw. Ang pagkatok sa pinto ay lumaki mula sa katok, naging seryosong paghahampas. Buksan mo ang pinto na ito ngayon din. Ang maskara ng pagiging magalang ni Brian ay sa wakas ay bumagsak ng tuluyan. Ito ay family business, hindi police matter. Pero hindi ito family business. Hindi nanghihimasok ang pamilya. Hindi binabaliwala ng pamilya ang malinaw na boundaries. Hindi nagbabanta ng consequences ang pamilya kapag kinuwestiyon ang exploitation nila. Ricardo, pakiusap. Ang boses ni Jocelyn ay nabasag sa kung ano ang maaaring maging totoong emosyon. Paano mo magagawa ito sa amin? Nagtiwala kami sa iyo. Nagtiwala silang magbibigay ako ng walang limitasyong access sa mga resources ko na aabsuwehin ko ang mga problema nila ng walang reklamo. Na mananatili akong nagpapasalamat sa pribilehiyo ng pagiging ginagamit. Ang boses ni Mike ay sumali sa koro sa labas. Dude, baliw ito. Gusto lang naming mag-vacation. Isang vacation sa gastos ko sa bahay ko nang walang consent ko. Ang kaswal na entitlement sa boses niya ang naglinaw sa lahat ng mali sa sitwasyong ito. Mula sa bintana ng study, pinanood ko ang mga seagull na umiikot sa ibabaw ng mga alon, malaya at walang hadlang. Sa loob ng 40 taon, ako ang provider, ang problem solver, ang maaasahang pinagmulan ng mga solusyon para sa krisis ng iba. Kailan ako naging kontrabida dahil lang gusto ko ng kapayapaan sa sarili kong bahay. Ang paghahampas sa pinto ay umabot sa crescendo, pagkatapos ay biglang tumigil. Ang apurahang bulong ang pumalit sa pagkatok. Na-realize nila ang kanilang tactical error. Ang paggawa ng mga banta at kahilingan habang tumatawag ako ng pulis ay hindi nagpapalakas sa kanilang posisyon. Ricardo. Ang boses ni Brian ay nagbago patungo sa nasaktang inosensya. Gusto lang naming maintindihan kung ano ang mali. Bakit ka ganun kagalit sa amin? Ano ang mali? 6 na taon ng financial exploitation, 1 oras ng home invasion, 15 estranghero ang umaangkin sa bedroom ko, umiinom ng beer ko, nagpaplano ng social calendar ko. Ang tanong mismo ang nagpatunay kung gaano niya kaliit na intindihan ang simpleng human decency. Ang telepono ko ay nag-buzz ng mga text messages, tila nagpasya si Brian sa magkatulad na pressure campaigns. Gusto ni Emilia na magkasama tayo bilang isang pamilya. Sinisira mo ang mga relasyon na hindi na mababawi. Isipin mo ang ginagawa mo sa mga inosenteng tao na gusto lang makasama ka. Mga inosenteng tao. Dinelete ko ang mga message nang hindi binabasa ang iba. Ang mga yabag ay lumayo sa pinto habang umatras ang grupo para planuhin ang susunod nilang hakbang. Mula sa manipis na mga dingding, narinig ko ang mainit na pagtatalo. Gusto ng ilan na umalis agad-agad. Ang iba ay iginiit na manatili sa kanilang kinatatayuan. Umiiyak ulit si Jocelyn, pero sa pagkakataong ito, parang hindi na ito theatrical. 15 na minuto. Darating ang pulis sa loob ng 15 na minuto at matatapos ang bangungot na ito. Ginugol ko ang mga dekada sa pag-iwas sa komprontasyon, pagpapagaan ng mga problema
pagsulat ng tseke para mawala ang mga paghihirap. Ngayon sa unang pagkakataon tumawag ako ng backup sa halip na sumuko. Ang pakiramdam ay parehong nakakatakot at nagpapalaya. Sa labas, nagsimula ang mga makina ng kotse. Ang ilan sa grupo ay nagpuputol na ng mga pagkalugi nila. Ayaw harapin ang tanong ng pulis tungkol sa mga plano nila sa bakasyon. Pero nanatili ang mas mabibigat na yabag sa hallway. Hindi umaatras si Brian at ang mga core supporters niya. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay nagpakarera sa puso ko nang may pag-asa sa halip na takot. Parating na ang tulong. Ang mga sirena ay lumakas, bumasag sa hangin ng hapon na tila Judgment Day ang papalapit. Sa labas ng pinto ng study ko, ang apurahang bulong ay naging panic-stricken strategy sessions. Ang mga yabag ay nagkalat sa iba't ibang direksyon habang sa wakas ay tumagos ang realidad sa bubble ng entitlement nila. Lahat, maging kalmado lang kayo. Ang boses ni Brian ay may pilit na awtoridad, pero narinig ko ang pilay sa ilalim. Hayaan niyo akong humawak nito. Isa lang itong misunderstanding. Isang misunderstanding. 15 na hindi inanyayahang bisita ang tumatangging umalis sa bahay ng isang tao ay hindi misunderstanding. Ito ay trespassing. Pero ang buong worldview ni Brian ay nangangailangan na ilagay ang sarili niya bilang ang makatuwirang partido sa bawat conflict. Nagring ang doorbell ng may opisyal na awtoridad, hindi ang kaswal na pagkatok ng mga social visitors, kundi ang matagal at propesyonal na presyon ng law enforcement. Mula sa mga dingding ng study ko, narinig ko ang pagmamadali ng mga tao na subukan magmukhang kaswal, naglilinis ng mga bote ng beer at nagtatago ng ebidensya ng invasion nila. In-unlock ko ang pinto ng study ko at lumabas para hanapin ang grupo na nakaayos sa sala na parang nagho-host sila ng isang intervention. Ipinosisyon ni Brian ang sarili niya malapit sa front door. Naghahanda na kontrolin ang narrative. Si Jocelyn ay nakaupo sa sopa ko, may pulang mata, hawak ang mga tissue na tila props sa performance niya. Magandang gabi, officers. Binuksan ni Brian ang pinto ng may sanay na charm. Natatakot akong nagkaroon ng family misunderstanding. Tila may episode ang father-in-law ko, isang episode. Siyempre ako ang problema, hindi ang 15 tao na nanghimasok sa bahay ko. 2 officer ang pumasok, isang matandang lalaki na may kulay abong temples na nagpakilala sa sarili niya bilang si Officer Johnson at isang mas bata na babae, si Officer Martinez. Ang presensya nila ay agad-agad na nagpabago sa dynamic ng silid. Bigla, ang kayabangan ni Brian ay nagmukhang pilit. Ang mga luha ni Jocelyn ay nagmukhang theatrical at ang kaswal na pag-angkin ng grupo sa espasyo ko ay naramdaman kong mali. Sir, ikaw po ba ang homeowner na tumawag tungkol sa trespassing? Direkta akong kinausap ni Officer Johnson. Ang tono niya ay profesional pero sympathetic. Opo, ako si Ricardo. Ito ang property ko. Kinuha ko ang deed mula sa study ko. Ang mga kamay ko ay matatag sa kabila ng adrenaline. Ang mga taong ito ay dumating ng walang imbitasyon at tumangging umalis. In-scan ni Officer Martinez ang silid. Tiningnan ang mga nakakalat na bagahe, mga walang lamang bote ng beer at ang pangkalahatang kaguluhan. Ilang individual po ang pinag-uusapan natin. 15 noong dumating sila. Ang ilan ay baka umalis na nang marinig nila ang mga sirena. Lumapit si Brian nang may pinakamakatuwiran niyang ekspresyon. Officers, malinaw na family dispute ito. Si Ricardo ay nasa ilalim ng stress mula noong lumipat at sa tingin ko, overwhelmed lang siya sa pagkakaroon ng mga bisita. Sir, ang relasyon ng pamilya ay hindi nakakabali ng property rights. Sagot ni Officer Johnson, tinitingnan ang deed ko. Ang homeowner ay may legal na awtoridad na magpasya kung sino ang mananatili sa kanyang property. Ang simpleng pahayag na iyon ay tumama sa silid na parang pisikal na suntok. Sa unang pagkakataon sa buong araw, kinumpirma ng isang may awtoridad ang sinasabi ko. Ito ang bahay ko at ang desisyon ko. Talagang nagulat si Jocelyn. Pero pamilya kami. Wala bang ibig sabihin yon? Ang ekspresyon ni Officer Martinez ay nanatiling neutral. Ma'am, ang family status ay hindi nagbibigay ng automatikong access sa property ng iba nang walang permiso. Permiso?
Tumaas ang boses ni Brian sa kabila ng pagtatangka niyang manatiling controlled. Ilang buwan na niyang plinano ang villa na ito bilang isang lugar ng pagtitipon ng pamilya. Inakala lang namin, mali ang inakala mo. Pinutol siya ni Officer Johnson. Mr. Ricardo, gusto mo bang alisin ang mga individual na ito sa property mo? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, tila isang tabak na naghihintay na bumagsak. 15 na mukha ang nakatitig sa akin. Ang ilan ay galit, ang ilan ay nagmamakaawa. Lahat ay sa wakas ay naintindihan na ang mga pag-aakala nila ay legal na walang kabuluhan. Opo, sabi ko ng malinaw. Gusto kong umalis silang lahat, kaagad. Ang mga salita ay naramdaman kong tila nag-aalis ng bigat na dinala ko sa loob ng mga taon. Walang paliwanag, walang katwiran, walang paumanhin para sa pagtatakda ng simpleng boundaries sa sarili kong bahay. Kinausap ni Officer Martinez ang grupo. May 15 na minuto kayo para kunin ang mga gamit nyo at lisanin ang premises. Ang sinumang manatili pagkatapos nito ay aarestuhin dahil sa trespassing. Nagsimula agad ang pagmamadali. Si Mike at Kevin ang pinakamabilis kumilos, kinuha ang beer cooler nila at nagbulong ng mga paumanhin habang papunta sa pinto. Si Ashley ay nagpaulan ng mga tingin na nag-aakusa kay Brian habang sinasalaksak ang mga damit sa maleta niya. Ilang tao na halos hindi ko kilala ay tumakas na lang ng walang paalam. Nakakatawa ito, protesta ni Brian habang pinapanood ang pagbagsak ng autoridad niya. Nagmaneho kami ng 4 na oras. Nag-ayos kami. Nag-ayos kayo ng walang konsultasyon sa property owner? Sagot ni Officer Johnson. Hindi iyon legal na reservation, sir. Kinukuha ni Jocelyn ang mga gamit niya mula sa master bedroom ko. Ang mga galaw niya ay matalas sa galit. Ricardo, pagsisisihan mo ang desisyon na ito habang buhay ka. Pero wala akong naramdamang pagsisisi, ginhawa lang. Ang panunood sa mga estranghero na inaalis ang mga ari-arian nila mula sa mga pribado kong espasyo ay naramdaman kong tila reclaiming stolen territory. Gumawa si Brian ng isang huling pagtatangka sa manipulation habang iniimpake niya ang SUV niya. Mahihiya si Emilia sa kung ano ang naging ikaw matanda. Makasarili at mapait. Sumingit si Officer Johnson sa pagitan namin. Sir, kailangan mo nang umalis ngayon. Ang anumang karagdagang kontak kay Mr. Ricardo ay maaaring ituring na harassment. Ang huling kotse ay umalis sa driveway ko habang ang araw ay dumampi sa horizon. Pininturahan ang villa ko ng kulay ginto na liwanag. Tinapos ni Officer Martinez ang paperwork niya, habang ipinaliwanag ni Officer Johnson ang documentation process. Magkakaroon po kayo ng formal na report number para sa records nyo. Kung babalik sila ng walang permiso, tawagan po kami agad-agad. Ang insidente ngayon ay nagtatatag ng malinaw na pattern ng trespassing. Pagkatapos umalis ng mga officer, tumayo ako ng mag-isa sa foyer ko. Napapalibutan ng pinagpalang katahimikan. Wala na ang kaguluhan. Wala na ang mga nakakalat na bote ng beer. Mga bakas ng paa na may buhangin. Ang tunog ng mga entitled voices na umaangkin sa mga espasyo ko. Nagbuzz ang telepono ko ng mga galit na text messages, pero pinatay ko ito nang hindi binabasa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nagsabi ako ng hindi, nang walang paumanhin. Tumawag ako ng tulong sa halip na magdusa ng tahimik. Pinili ko ang sarili kong kapayapaan sa halip na kaginhawaan nila. Ang mga alon ng dagat ay humampas ng paulit-ulit sa labas ng mga bintana ko. Hinuhugasan ang beach ng malinis sa bawat cycle. Ang bukas ay magdadala ng bagong mga hamon. Galit na mga tawag sa telepono, mga social media campaigns, mga miyembro ng pamilya na pipili ng panig. Pero ngayong gabi akin ulit ang bahay ko. At iyon ay naramdaman kong simula ng isang bagay na kamukha ng kalayaan. Nag-click ang deadbolt ng may katapusan habang pinapanood ko ang huling police car na naglaho pababa sa coastal road. Ang mga ilaw nito ay kumukupa sa dumarating na takip silim. Ang incident report ay yumukot sa pagkakahawak ko. Opisyal na dokumentasyon na tama ako na ang bahay ko ay akin para kontrolin. Ngunit nakatayo sa walang laman kong foyer. Naramdaman kong kakaibang hollow sa halip na triumphant. Ang katahimikan ay pumindot laban sa eardrums ko. Pagkatapos ng ilang oras ng kaguluhan, walang nagtatalong boses, walang mga yabag sa marble floors ko,
Walang musika na dumudugo mula sa mga silid na hindi ko kailanman inautorisa na sakupin ng sino man. Tanging ang malayo na hampas ng mga alon at ang banayad na ugong ng air conditioning system ko. Mga tunog na pinangarap kong ma-enjoy ng payapa. Naglakad ako sa villa ko na parang isang crime scene investigator. Tinatala ang ebidensya ng invasion. Ang mga lata ng beer ay nakatambak sa granite countertops ko. Ang mga bakas ng basa na tuwalya ay nagpadilim sa hardwood floors ko at ang mga furniture ay nakaupo ng baluktot kung saan inayos ng mga estranghero ang maingat kong design. Sa guest bathroom, ang makeup ni Jocelyn ay nag-iwan pa rin ng mancha sa marble vanity ko. Mga smear ng foundation na tila territorial markings. Ang master bedroom ay naramdaman kong nilabag sa mga paraan na lampas sa pisikal. May naglipat ng litrato ni Emilia mula sa nightstand ko na tumba noong inaangkin nila ang pribado kong espasyo. Kinuha ko ang silver frame, tinitingnan ang banayad na mukha ng aking anak sa basag na salamin. Maging mabait kay Brian, Dad. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa alaala ko. Nasasaktan din siya. Pero hindi ako kailanman hiniling ni Emilia na maging doormat. Hiningi niya ang kabaitan, hindi ang walang katapusang financial sacrifice. Nakatayo sa bedroom ko, kung saan plinano ng mga estranghero na matulog sa loob ng 3 linggo, sa wakas ay naintindihan ko ang pagkakaiba. Ang telepono ko ay nag-buzz nang mapilit mula sa kitchen counter, kung saan ko ito iniwan noong confrontation. Ang screen ay nagpakita ng 17 missed calls at 43 text messages, lahat mula sa iisang contact, si Brian. Binasa ko ang mga ito sa chronological order, pinanood ang tono niya na nagbabago mula sa nasaktang kalituhan, patungo sa hubad na banta. Ricardo, kailangan nating pag-usapan ang nangyari ngayon. Ipinahiya mo ang asawa ko sa harap ng mga kaibigan namin. Hindi iyan katanggap-tanggap. Hindi tumatawag ng pulis ang pamilya sa pamilya. Masusuka si Emilia. Sa tingin mo nanalo ka ngayon? Wala kang ideya kung ano ang paparating. Bukas malalaman ng lahat kung anong klaseng tao ka talaga. I-enjoy mo ang walang laman mong bahay, matanda. Iyan na lang ang matitira sa iyo. Nagpatuloy ang mga message, bawat isa ay mas madilim kaysa sa huli. Ang maskara ni Brian ay sa wakas ay natanggal ng tuluyan, inilalabas ang manipulative core na naging masyado akong mapagbigay para kilalanin sa loob ng 6 na taon. Pero ngayon, may opisyal na dokumentasyon ng trespassing niya at ang mga nagbabanta na text messages ay naiipon sa telepono ko. Ang totoo niyang kalikasan ay lumilikha ng sarili niyang evidence trail. Binuhusan ko ang sarili ko ng 3 daliri ng scotch at umupo sa leather reading chair ko. Ang isa na nakaposisyon para kunin ang perpektong ocean view. Sa labas, pininturahan ng sunset ang Pacific ng mga shades ng ginto at pula, ang araw-araw na masterpiece na binili ko ang villa na ito para ma-enjoy. Ngunit ang mga banta ni Brian ay nagbigay ng mga anino kahit sa kagandahan na ito. Naging masyado ba akong malupit? Ang tanong ay tumango sa akin sa kabila ng legal validation. Pamilya sila, kahit na dysfunctional. Ang mga kaibigan ni Emilia, ang pinili niyang mga relasyon, ang bagong buhay ng kanyang asawa. Sa pagtawag ko ng pulis, sinira ko ba ang mga tulay na hindi na mababawi? Nag-buzz ulit ang telepono ko. Isa pang message mula kay Brian. Ito ay sinamahan ng isang litrato. Si Jocelyn na umiiyak sa kotse nila. Ang maskara niya ay tumulo sa pisngi niya sa theatrical rivulets. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Masaya ka na? Dinelete ko ang message nang hindi sumasagot. Ang mga luha ni Jocelyn ay totoo, pero totoo rin ang pagod ko mula sa mga taon ng manipulation. Totoo rin ang karapatan ko sa kapayapaan sa sarili kong bahay. Totoo rin ang 16 milyong piso na ibinigay ko sa kanila nang hindi man lang nakakatanggap ng simpleng paggalang. Ang scotch ay naramdaman kong mainit sa dibdib ko habang ipinagpapatuloy ko ang house restoration ritual ko. Bawat tuwid na piraso ng furniture ay naramdaman kong tila reclaiming stolen territory. Bawat nalinis na ibabaw ay nagbura ng ebidensya ng kanilang pagpapalagay. Ang pisikal na trabaho ay tumulong sa pagproseso ng emosyonal na lindol ng sa wakas ay pagsasabi ng hindi. Pero habang lumalalim ang gabi, ang kawalan ng katiyakan ay gumapang kasama ng kasiyahan. Ang mga huling message ni Brian ay may ominous certainty na nag-alala sa akin.
Higit pa sa nauna niyang galit. Wala kang ideya kung ano ang paparating. Hindi iyon ang banta ng isang taong tumatanggap ng pagkatalo. Iyon ay isang pangako mula sa isang taong nagpaplano ng retaliation. Nanalo ako sa laban para sa bahay ko. Pero may isang bagay sa tono ni Brian ang nagpapahiwatig na nagsisimula pa lang ang giyera. Nakatingin ang litrato ni Emilia sa akin mula sa naibalik na nightstand. Ang ekspresyon niya ay payapa sa liwanag ng lampara. Ano kaya ang iisipin niya sa mga pangyayari ngayon? Aprubahan ba niya ang pagtindig ko? O makikita lang niya ang pagkawasak ng family harmony na sinubukan niyang panatilihin? Sa tingin ko, maiintindihan mo, mahal, bulong ko sa litrato niya. Tinuruan mo akong maging mapagbigay, hindi maging tanga. Ang telepono ko ay umilaw sa isa pang notification. Ang screen ay nagpapakita ulit ng pangalan ni Brian. Sa pagkakataong ito, pinatay ko ito ng tuluyan, pero hindi bago ko makita ang preview ng pinakabagong message niya. Bukas, makikita ng lahat. Ang banta ay nakabitin ng hindi natapos sa dilim, nangangako ng mga complications na hindi ko pa maiisip. Anuman ang plinano ni Brian, darating ito kasama ng araw sa umaga. Sa gabing ito, akin ang bahay ko. Pero ang tagumpay ay hindi kailanman naramdaman na ganoon kamarupok. Ang sikat ng araw ay dumaloy sa mga bintana ng kusina ko habang kinukuha ko ang tahimik kong telepono para tingnan ang oras. 8:47 a.m. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang mga banta ni Brian ay umalingaw-ngaw sa mga hindi mapakalikong panaginip. Ang aparato ay naramdaman kong mainit sa palad ko. Ang screen nito ay umilaw sa isang cascade ng mga notification na nagpabagsak sa sikmura ko. 47 alerts mula sa Facebook, Instagram at mga text messages. Ang email ko ay nagpakita ng 12 bagong messages mula sa mga tao na hindi ko na narinig sa loob ng mga taon. May nangyari noong nakaraang gabi. Isang bagay na sapat na malaki para gisingin ang buong social network ko. Binuksan ko muna ang Facebook. Agad-agad na nakita ang post ni Brian sa tuktok ng feed ko. Ang mga salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Pinalayas ng ang pera ay talagang nagpapabago sa tao. Ang yumaong asawa kong si Emilia ay magiging, gusto lang namin siyang makasama sa bago niyang, kailangan namin ng mga panalangin para sa pamilya namin sa mahirap na panahong ito. Ang post ay na-share ng 43 beses noong nakaraang gabi. Ang mga comment ay dumaloy sa screen na tila mga akusasyon. Nakaka-heartbreak! Hindi ako makapaniwala na may gagawa niyan sa pamilya. Kinokorap ng pera, kawawang Jocelyn at ang mga bata. Mga bata. Wala namang mga bata kahapon, pero ang narrative ni Brian ay lumalaki na ng mas tragic sa pagkwento. Nag-post si Jocelyn ng isang video testimonial, kinunan sa kotse nila, may pulang mata at nanginginig na boses. Hindi ko lang maintindihan kung paano ang isang taong dating nagmamahal sa amin ay naging ganoon kaginaw. Nagdala kami ng mga kaibigan para makilala siya, para makibahagi sa tagumpay niya, at tinrato niya kami na parang estranghero. Sabi ni Emilia, ang tatay niya ang pinakamapagbigay na tao sa mundo. Sa tingin ko, hindi niya nakita ang panig na ito sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko habang nag-i-scroll ako sa mga tugon. Mga dating kapitbahay mula sa dati kong bahay, mga kasamahan mula sa engineering firm ko, kahit mga kaibigan ni Emilia noong college, lahat ay nagpapahayag ng gulat at pagkadismaya. Ang narrative ay simple, compelling at ganap na mali. Pero iniharap ito ni Brian, inaangkin ang moral high ground bago ko pa man nalaman na nagsimula na ang giyera. Sinubukan kong mag-comment sa post niya, ang mga daliri ko ay clumsy sa maliit na keyboard. Ito ay pero ang comment ko ay nagmukhang defensive, laban sa emotional appeal ni Brian. Sa loob ng ilang minuto, lumitaw ang mga tugon. Classic gaslighting, Ricardo. Bakit mo sinusubukang bigyang katwiran ang pag-abandona sa pamilya? 15 katao, parang OA naman yan. Mabilis na dumating ang tugon ni Brian. Tingnan nyo kung paano niya sinusubukang isulat ulit ang kasaysayan. Ito mismo ang uri ng Emilia na nagrereklamo tungkol sa akin ng pribado. Ang kasinungalingan ay ganoon ka mapangahas, ganoon ka kinakalkula
na nawala ang hininga ko. Pero naniniwala ang mga tao rito. Nagsishare, nagdadagdag ng sarili nilang interpretations at galit. Ibinahagi ni Ashley ang post ng may komentary niya. Napakasuklam na ugali mula sa isang taong dapat may alam. Si Jocelyn ay parang anak ko na at ang makita siyang ginaganyan ay nakakasakit sa akin, dagdag ni Mike. Nagmaneho kami ng 4 na oras para lang makasama ang pamilya. Tinrato kami na parang kriminal dahil lang gusto naming gamitin ang problema ng mayayaman, siguro. Isang pool party. Iyan na ang tawag nila sa invasyon nila ngayon. Isang simpleng kahilingan na gamitin ang family facilities. Malupit na tinanggihan ng isang mapait na matandang lalaki na mas maraming pera kaysa puso. Lumipat ako sa kitchen table, lumalamig ang kape habang binabasa ko ang sunod-sunod na comment. Ang mga taong kilala ko sa loob ng mga dekada ay kinuwestiyon ang karakter ko, batay sa maingat na ginawang kwento ni Brian. Ang mga dating kapitbahay ay nagpahayag ng pagkadismaya. Ang mga kaibigan ni Emilia ay nagsalita tungkol sa pakiramdam na nalinlang tungkol sa totoo kong kalikasan. Si Margaret, pinakamalapit na kaibigan ni Emilia noong college, ay sumulat. Ricardo, nagulat ako. Hindi ito tunog ng taong inilarawan ni Emilia. Anong nangyari sa iyo? Sinubukan kong sumagot ng pribado. Margaret, mas marami pa sa kwentong ito. Nagdala si Brian ng 15 tao sa bahay ko nang hindi nagtatanong. Inangkinang kinumpirma ng pulis na may karapatan akong paalisin sila. Ang tugon niya ay dumating sa loob ng 1 oras. Nahihirapan akong maniwala na magsisinungaling ang asawa ni Emilia tungkol sa ganito. Baka dapat mong tingnan ang sarili mong ugali sa halip na sisihin ang iba. Ang realization ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. Ginawang sandata ni Brian ang alaala ni Emilia at ang pinagsamahan naming kalungkutan. Siya ang nagdurusang byudo, ang tapat na asawa na nagluluksa pa rin sa aking anak, 3 taon na ang nakalipas. Ako ang mayaman na father-in-law na nag-abandona sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Pinipili ang pera kaysa sa family bonds. Bawat pagtatangka na ipagtanggol ang sarili ko ay nagpapalabas sa akin ng mas masama. Ang social media ay nagbigay ng gantimpala sa emotional authenticity kaysa sa factual accuracy. At ang kwento ni Brian na puno ng luha ay perpektong na-calibrate para sa viral sympathy. Ang dry explanations ko tungkol sa property rights at legal documentation ay nagmukhang maliit laban sa kwento ng kanyang nasirang puso. Pagsapit ng tanghali, ang post ay na-share na ng 87 beses. Ang mga pahina ng lokal na balita ay kumukuha na rito bilang isang human interest story tungkol sa family dysfunction sa mga mayayaman na komunidad. Isinara ko ang laptop sa pagkadismaya at tinitigan ang dingding ng study ko na may linya ng mga engineering certificates at mga parangal. 40 taon ng propesyonal na pagkilala, serbisyo sa komunidad, at pagbibigay sa kawanggawa. Wala sa mga iyon ang mahalaga, laban sa isang manipulative Facebook post na ginawa para mag-trigger ng maximum na emotional response. Ang college diploma ko ay nakabitin sa place of honor nito, ang engineering degree na nagturo sa akin ng systematic problem solving at evidence-based analysis. Ang social media ay hindi tungkol sa katotohanan o ebidensya. Ito ay tungkol sa narrative control at emotional manipulation. Mga skills na hindi ko kailanman kinailangan na paunlarin at mga sandata na hindi ko kailanman natutunan na gamitin. Pero may itinuro sa akin ang engineering. Bawat problema ay may solusyon kung lalapitan mo ito ng systematically. Baka nanalo si Brian sa unang round gamit ang superior social media strategy, pero ang giyerang ito ay sa huli ay didesisyonan ng mga facts, dokumentasyon at legal reality. Kailangan kong tumigil sa paglalaro ng defense sa napiling battlefield niya at magsimulang magtayo ng sarili kong case gamit ang mga tool na naiintindihan ko, ebidensya, dokumentasyon at professional na expertise. Ang tanong ay kung makakabuo ba ako ng defense ng mas mabilis kaysa sa pagkalat ng mga kasinungalingan niya. Tinalikuran ko ang computer screen at hinarap ang dingding ko ng mga professional achievements. Engineering degrees, mga parangal sa project,
40 taon ng systematic problem solving na kinakatawan sa mga frame at certificate. Baka naiintindihan ni Brian ang social media manipulation, pero naiintindihan ko ang isang bagay na mas fundamental. Kung paano hatiin ang mga komplikadong problema sa manageable components at lutasin ang mga ito ng methodically. Ito ay isa lamang engineering challenge. Gumawa si Brian ng isang structural weakness sa narrative niya sa pagtatayo nito sa mga kasinungalingan. Ang trabaho ko ay hanapin ang kahinaan na iyon at gamitin ito ng may ebidensya. Binuksan ko ang filing cabinet ko ng may sinadya na precision. Kinukuha ang folder na may label na Family Financial Assistance. Isang ugali mula sa mga araw ko sa engineering na i-document ang lahat. Sa loob, ang mga bank statements, canceled checks at transfer receipts ay nagsabi ng totoong kwento sa itim at puti na mga numero. Ikinakalat ang mga dokumento sa desk ko ng chronologically. Nagsimula akong magkalkula. Mga bayad sa MBA tuition, 2.2 milyong piso sa loob ng 2 taon. Mga gastos sa kasal, 1.5 milyong piso sa loob ng 1 buwan. House down payment, 3 milyong piso nang hindi makakuha ng decent terms ang credit ni Brian. Medical bills ni Emilia noong ginagamot siya sa cancer, 4.2 milyong piso sa dokumentadong bayad sa mga ospital at specialists. Mga bayad sa kotse, credit card bailouts, mga emergency loans na hindi na naibalik. Ang kabuuan ay umabot sa 16 milyong piso sa loob ng 6 na taon ng systematic financial support. Hindi mga regalo na ibinigay ng libre, kundi isang tumataas na pattern ng mga hinihingi na sinusuportahan ng family guilt at ng sakit ni Emilia. Bawat bayad ay may petsa, halaga at bank record. Nakalimutan ni Brian na nakikipag-ugnayan siya sa isang engineer na nagdo-document ng lahat para sa tax at estate planning purposes. Ang emotional Facebook narrative niya ay guguho laban sa bundok na ito ng financial evidence. Kinuha ko ang telepono ko at denial si Atison Hilario, ang estate attorney ko, mula noong mamatay si Emilia. Nagtulungan kami sa will ko, trust arrangements, at mga pagbili ng property. Isang profesional na relasyon na binuo sa mutual respect at maingat na dokumentasyon. Howard, si Ricardo ito. Kailangan ko ng payo tungkol sa family financial gifts na naging komplikado. Ricardo, magandang marinig sa iyo. Anong uri ng mga complications ang pinag-uusapan natin? Ang manugang ko ay nagpo-post ng maling impormasyon tungkol sa akin sa social media. Inaangkin na inabandona ko ang pamilya. Pero may dokumentasyon ako na nagpapakita ng halos 16 milyong piso sa financial support sa loob ng 6 na taon. Walang loan agreements, walang repayment schedules. Tinrato ko sila bilang mga regalo. Ngayon ay nagtataka ako tungkol sa legal options. Ang paghinto ni Ate Juan Hilario ay maalalahanin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga regalo at mga utang ay maaaring legally significant, Ricardo. Kung walang nakasulat na agreements, mahirap ang pagbawi ng utang. Pero may mga options: detrimental reliance, unjust enrichment. Maraming theories ang maaari nating tuklasin. May comprehensive documentation ka ba? Mga bank records para sa lahat, mga petsa, halaga, layunin. Maaari kong ipakita ang pattern ng pagtaas ng mga hinihingi at ang lifestyle niya na lampas sa anumang lehitimong pinagmulan ng kita. Mahusay. Ang ganitong uri ng systematic exploitation ay maaaring mapailalim sa Elder Financial Abuse Statutes, lalo na dahil sa pattern at mga halaga na kasangkot. Magkita tayo sa Lunes ng umaga. Dalhin mo ang lahat ng mayroon ka. Inischedule ko ang appointment at bumalik sa document analysis ko. Gumawa ng isang detalyadong spreadsheet na nagpahayag ng totoong saklaw ng financial dependence ni Brian. Ang mga social media posts niya ay nagrereklamo tungkol sa mga problema sa pera, habang ang mga bank records ko ay nagpakita ng matatag na bayad na sumusuporta sa lifestyle niya. Ang pagkakasalungatan ay damning. Binuksan ko ang Facebook page ni Brian. Nagsimula akong mag-screenshot ng mga financial complaints niya at mga kahilingan para sa tulong na nagmula pa sa mga taon. Mga post tungkol sa pangangailangan ng pera para sa car repairs.
habang binabayaran ko ang insurance niya. Mga reklamo tungkol sa mahal na medical bills, habang ang mga account ko ay nagpakita ng direktang bayad sa mga doktor niya. Isang pattern ng pampublikong poverty claims na sinalungat ng pribadong financial support. Ang Instagram ni Jocelyn ay nagpahayag pa ng mas nakakapinsalang ebidensya. Mga litrato ng mahal na vacations, designer clothes, mga pagkain sa restaurant sa mga high-end establishments. Lahat ay pinunduhan ng pera na ibinigay ko habang ipinapakita nila ang sarili nila bilang mga naghihirap na miyembro ng pamilya na karapat-dapat sa sympathy. Pagsapit ng hapon, nakabuo ako ng isang comprehensive file na nagdo-document ng 6 na taon ng financial manipulation. Timeline ng mga bayad, mga screenshot ng magkasalungat na social media posts, analysis ng lifestyle expenses laban sa idineklara na kita, ebidensya ng systematic deception na umaabot sa mga taon, hindi lamang ang insidente kahapon. Ang Facebook narrative ni Brian ay nagpakita sa akin bilang isang mayaman na kuripot na nag-abandona sa mahihirap na kamag-anak. Ang dokumentasyon ko ay nagpakita ng kabaligtaran, isang mapagbigay na father-in-law na systematically exploited ng manipulative in-laws na nakatanggap ng halos 16 milyong piso habang ipinapakita ang sarili nila bilang mga biktima. Ang irony ay perpekto. Ang lakas ni Brian, ang kakayahan niyang i-manipulate ang pampublikong perception ay lumikha ng kanyang kahinaan. Bawat social media post na nag-aangkin ng kahirapan ay ngayon ay ebidensya ng deception. Bawat litrato ng mahal na mga pagbili ay patunay ng fraudulent financial need. Inorganize ako ang huling salansan ng mga dokumento sa isang comprehensive file folder. Nilagyan ito ng label na Brian Miller Financial Recovery sa aking precise engineer's handwriting. Ito ang magiging simula ko. Hindi defensive social media responses, kundi offensive legal action na sinusuportahan ng systematic documentation. Inilagay ko ang folder sa briefcase ko para sa legal consultation sa Lunes. Tumingin ako sa litrato ni Emilia sa desk ko. Ang banayad niyang ngiti ay tila sumasang-ayon na para bang naiintindihan niya na ang pagprotekta sa sarili ko ay hindi pagtataksil sa alaala niya. Ito ay pagpaparangal sa systematic, maingat na approach sa buhay na palagi niyang hinangaan sa akin. Sa tingin ko, aaprubahan mo ang sabi ko ng tahimik. Walang nag-ring ang telepono ko ng isang hindi kilalang numero. Baka isa pang reporter na gustong pag-usapan ang family feud na tila nagiging lokal na balita. Pero may trabaho pa akong gagawin. Dokumentasyon na kailangang kumpletuhin, mga legal strategies na kailangang paunlarin. Nagkamali si Brian ng kalaban. Pumili siya ng away sa isang taong lumulutas ng problema para mabuhay, na nagdo-document ng lahat, na naiintindihan na ang sustainable victories ay nangangailangan ng solidong foundations sa halip na emotional manipulation. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya, pagprotekta sa sarili, at pagtiyak na ang systematic exploitation ay hindi maaaring magpatuloy na nagtatago sa likod ng mga pag-angkin ng family loyalty. Nagbago na ang laro at sa wakas ay naglalaro ako para manalo. Dumating ang Lunes ng umaga nang may presisyon ng isang engineering timeline. Nakarating ako sa courthouse ng 7:45 a.m. Ang briefcase ko ay kargado ng dokumentasyon na magpapabago sa akin mula sa defendant sa Court of Public Opinion patungo sa plaintiff sa Court of Law. Ang filing office ay bumukas ng 8 naman a.m. at intended kong maging una sa linya. Case filing para sa debt recovery at defamation, sabi ko sa clerk. Inilalabas ang comprehensive legal package ko sa counter. Tiningnan niya ang dokumentasyon nang may lumalaking professional na appreciation. Ang legal formatting ni Attorney Hilario, bank certifications, notarized affidavit, timeline analysis na tila isang forensic accounting report. Ito po ay exceptionally well prepared, Mr. Ricardo, sabi niya. Pinoproseso ang bayad ko at nag-a-assign ng case number. Si Judge Martinez ang humahawak ng mga kaso ng debt recovery. Malamang po na makakuha kayo ng expedited hearing dahil sa quality ng ebidensya. Ang service of process ay inayos para sa agarang paghahatid sa address ni Brian. Habang ang isang court officer ay nagmamaneho sa buong bayan,
para ihatid ang mga papers na sisira sa kumpiyansa niya, bumalik ako sa bahay para simulan ang ikalawang phase ng coordinated attack ko. Ang laptop ko ay naghihintay sa kitchen table. Nakabukas ang Facebook page sa viral post ni Brian tungkol sa family abandonment. Oras na para sa lungatin ang emotional manipulation niya gamit ang systematic facts. Ginawa ko ang tugon ko ng may engineering precision. Walang galit, walang defensiveness. Dokumentadong ebidensya lang, iniharap ng propesyonal. Nakakita ako ng mga nakakabahalang nag-attach ako ng mga screenshot ng bank transfers na umaabot sa $16,000 piso, inorganisa ng chronologically, may malinaw na descriptions. Ang mga pondo na ito ay ibinigay ng libre sa mga mahihirap na panahon, ngunit ang mga kamakailang pangyayari ay nagpabago sa lahat. Naghahabol ako ng ang post ay nag-live ng 9:30 AM. Nakatag para maabot ang bawat mutual friend at miyembro ng pamilya na nakakita sa orihinal na manipulation ni Brian. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang dumagsa ang mga tugon. Gulat, paumanhin, mga kahilingan para kay Brian na ipaliwanag ang financial evidence na conveniently niyang kinalimutan sa kwento niya. Si Margaret, kaibigan ni Emilia noong college, na kinuwestiyon ang karakter ko, ay agad-agad na nag-comment. Ricardo, wala akong ideya tungkol sa mabilis na sinundan ng iba pang mga comment. Nagbabago ang lahat. Bakit hindi binanggit ni Brian ang pera? Seryosong halaga iyan sa loob ng 6 na taon. Napaka-generous pala ni Ricardo. Ginugol ko ang umaga sa methodical na pakikipag-ugnayan sa mga witness, mga kapitbahay na nakakita sa invasion noong Biyernes, mga kaibigan ni Emilia na may access sa buong impormasyon, ang financial advisor ko na nagproseso ng malalaking transfers, mga kasamahan ko na maaaring magpatunay sa karakter ko. Bawat pag-uusap ay nagtayo ng isa pang pillar na sumusuporta sa factual narrative ko. Nang 11:15 AM, nag-ring ang telepono ko. Ang pangalan ni Brian ang lumabas sa screen. Ang unang pagkakataon na tumawag siya sa halip na mag-text ng mga banta. Nagsampa ka ng lawsuit laban sa akin? Ang boses niya ay may totoong panik sa halip na karaniwan niyang kayabangan. Ricardo, family business ito. Maaari nating ayusin ito ng pribado. Ang family business ay natapos nang nagdala ka ng 15 estranghero sa bahay ko at tumangging umalis, kalmado kong sinagot. Ang family business ay natapos nang nag-post ka ng mga kasinungalingan sa social media para sirain ang reputasyon ko. Hindi yun mga kasinungalingan. Inabandona mo talaga kami. Brian, may dokumentasyon ako ng bawat piso, bawat pangako na ginawa mo para magbayad, bawat social media post kung saan nag-aangkin ka ng kahirapan habang ginagastos ang pera ko. Ang court ang magdedesisyon kung ano ang bumubuo ng katotohanan. Namayani ang katahimikan. Nang magsalita ulit si Brian, ang boses niya ay nawalan na ng lahat ng pagkukunwari ng kontrol. Ano ang gusto mo, pera? Maaari kong bayaran ng ilan. Ang court ang magdedetermina ng appropriate restitution. Ang attorney ko ang hahawak ng lahat ng komunikasyon mula ngayon. Tinapos ko ang tawag at bumalik sa social media campaign ko. Nagpo-post ng mga screenshot ng mga nagbabanta na text messages ni Brian mula noong Biyernes ng gabi, kasama ang mga pampublikong pag-angkin niya tungkol sa pagnanais ng family reconciliation. Ang pagkakasalungatan ay stark, pribadong nagbabanta sa isang matandang lalaki, habang pampublikong naglalaro ng biktima ng family abandonment. Tumawag si Jocelyn sunod. Ang boses niya ay nanginginig sa luha na tunog talagang natatakot, sa halip na theatrically manipulative. Ricardo, pakiusap. Pinag-uusapan ni Brian ang tungkol sa pagkawala ng bahay, pagkawala ng lahat. Hindi ba natin ito maayos ng parang pamilya? Jocelyn, ginamit ng asawa mo ang kalungkutan ko kay Emilia para systematically kumuha ng halos 16 milyong piso. Nagdala siya ng 15 tao sa bahay ko nang walang permiso at tinawag na family abandonment ang police intervention. Tumigil ito sa pagiging tungkol sa pamilya. Sa sandaling pinili niya ang manipulasyon kaysa sa katapatan. Pagsapit ng hapon, ang social media landscape ay ganap na nagbago. Ang orihinal na post ni Brian ay nalibing sa ilalim ng mga comment na humihingi ng paliwanag para sa financial evidence. Ang mga dating taga-suporta ay nagsishare ng dokumentasyon ko,
nagpapahayag ng gulat sa scale ng undisclosed financial support. Ang mga kaibigan ni Emilia na sa simula ay sumuporta kay Brian ay humihingi na ngayon ng paumanhin at kinukwestiyon ang katapatan niya tungkol sa lahat. Ang mga social media accounts ni Brian ay natahimik bandang 2 p.m. Walang tugon sa tumataas na mga tanong, walang pagtatangka na ipaliwanag ang financial evidence. Ang lalaki na nagdomina sa narrative control sa loob ng mga araw ay na-neutralize ng simpleng paghaharap ng mga dokumentadong facts. Tumawag si Attorney Hilario ng 3:30 p.m. nang may mga updates mula sa court. Tiningnan ng judge ang filing mo at ang panic response ni Brian. Hinihingi niya ang settlement discussions sa pamamagitan ng counsel. Richard, alam niyang talo na siya. Ang antas na ito ng dokumentasyon sa isang family financial dispute ay unprecedented. Ang gabi ay nagdala ng isang huling tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses ni Brian ay halos hindi na makilala. Ang kumpiyansa na manipulator ay napalitan ng isang taong humaharap sa mga consequences sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon. Ricardo, kailangan kong makipag-usap. Maaari ba tayong magkita, pakiusap? Ang desperation sa boses niya ay kumpleto, pero ang mga pagpupulong at diskusyon ay nabibilang sa nakaraan. Noong naniwala ako na ang family loyalty ay nangangailangan ng walang limitasyong tolerance para sa exploitation. Lahat ng komunikasyon ay dadaan sa attorney ko na ngayon, Brian. Alam mo ang contact information niya. Ibinaba ko ang telepono at naglakad patungo sa deck ko. Pinapanood ang sunset na pininturahan ang Pacific ng makinang na oranges at purples. Ang bukas ay magdadala ng mas maraming legal proceedings, mas maraming social vindication, mas maraming kumpirmasyon na ang systematic preparation ay tumatalo sa emotional manipulation. Ang giyera ay tapos na. Nagdala si Brian ng isang social media campaign sa isang legal documentation fight at natuklasan ang mga limitasyon ng mga kasinungalingan kapag hinarap ng certified bank records. Ang hustisya ay hindi napaparating. Dumating na ito. Biyernes ng umaga, Mayo, pumasok ako sa courthouse ng may kalmado na kumpiyansa. Si Atay. Hilario ay nasa tabi ko, dala ang karagdagang dokumentasyon na binuo namin sa loob ng linggo. Sa tapat ng hallway, si Brian ay nakaupo ng nakasandal sa isang upuan sa tabi ng isang nagmamadali na public defender. Wala na ang designer sunglasses niya. Ang mayabang niyang posture ay bumagsak sa natalo na resignation. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. May araw na ang nakalipas, kinontrol niya ang narrative, nag-utos ng social media sympathy, at tinrato ang bahay ko na parang nasakop na teritoryo. Ngayon ay mukha siyang kung ano siya talaga sa ilalim ng manipulation. Isang lalaki na nagtayo ng lifestyle niya sa kabutihang loob ng iba at humarap sa mga consequences sa unang pagkakataon sa buhay niya. Tiningnan ni Judge Martinez ang case file ng may methodical attention. Mr. Ricardo, ang dokumentasyon niyo po ay extraordinarily comprehensive. Mr. Brian, ang counsel niyo po ay nagpapahiwatig na gusto niyo pong iwasan ang trial sa pamamagitan ng settlement discussion. Ang attorney ni Brian, malinaw na nagtatrabaho ng may limitadong resources at napakaraming ebidensya, ay nagtangkang gumawa ng mahinang defense. Kagalang-galang nananatili po ang client ko na ang mga ito ay family gifts, ibinigay ng libre sa mga panahon ng mutual grief at support. Counselor, sagot ni Judge Martinez, hawak ang mga screenshot ng mga social media posts ni Brian. Ang sarili mong mga pahayag ay sumasalungat sa posisyon na iyan. Dito, nag-aangkin siya ng financial hardship habang ang mga bank records ay nagpapakita ng systematic support mula sa plaintiff. Dito, nangangako siya ng pagbabayad kapag stabilize ang business. Pagkatapos ay nag-aangkin na ang mga regalo ay unconditional. Iniharap ni Atty. Hilario ang timeline analysis namin. 6 na taon ng tumataas na mga hinihingi, mga pangako ng pagbabayad, lifestyle maintenance sa pamamagitan ng funding ni Ricardo habang pampublikong nag-aangkin ng kahirapan. Ang pattern ay hindi maitatanggi kapag ipinakita ng chronologically. Bukod pa rito, nagpatuloy ang judge, ang defamatory social media campaign
ay nagtangkang sirain ang reputasyon ni Mr. Ricardo sa pamamagitan ng sinadya na omission of material facts. Ito ay bumubuo ng parehong unjust enrichment at defamation. Humiling ang attorney ni Brian ng recess para kumonsulta sa client niya. 20 minuto pagkatapos, bumalik sila na may settlement proposal, 7.5 milyong piso na restitution sa loob ng 3 taon, pampublikong pagbawi ng mga social media statements at pagtigil sa lahat ng defamatory communication. Mr. Ricardo, tanong ni Judge Martinez, sa tingin niyo po ba ay katanggap-tanggap ang proposal na ito? Tiningnan ko ang natalong mukha ni Brian, naaalala ang banayad na boses ni Emilia na humihiling sa akin na maging mabait kay Brian. Dad, nasasaktan din siya. Pero hindi ako kailanman hiniling ni Emilia na maging doormat. Hiningi niya ang kabaitan, hindi ang walang limitasyong financial exploitation. Tinatanggap ko ang settlement, kagalang-galang. Hindi nangangailangan ng pagsira sa isang tao ang hustisya, pananagutan lang. Ipinasok ng judge ang agreement sa opisyal na record. May 30 araw si Brian para magsimula ng mga bayad o humarap sa asset seizure. Ang kinakailangan niyang pampublikong pagbawi ay ipopost sa lahat ng social media platforms kung saan niya ikinalat ang maling narrative niya. Paglabas sa courthouse, naramdaman ko ang presensya ni Emilia ng mas malinaw kaysa sa simula noong mamatay siya. Hindi ang manipulated memory na ginawang sandata ni Brian, kundi ang totoo niyang espiritu. Mapagbigay, ngunit matalino. Mabait ngunit hindi naive. Mapagmahal ngunit protective sa mga mahal niya. Bumalik sa villa ko. Ipinost ko ang desisyon ng court sa social media ng may dangal, sa halip na pagiging mapaghigante. Ang aming ang tugon ay overwhelming. Ang mga kaibigan ni Emilia ay nagpahayag ng kaluwagan na ang hustisya ay naisagawa. Ang mga dating taga-suporta ni Brian ay humingi ng paumanhin sa paniniwala sa hindi kumpleto na impormasyon. Kahit ang ilan sa mga kasamahan niya noong Biyernes ay nag-message ng pribado, umaamin na naramdaman nilang hindi komportable sa invasyon, pero hindi sila nagsalita. Ang kinakailangan ni Brian na pampublikong pagbawi ay lumitaw noong gabing iyon. Isang maikling, legally mandated acknowledgement na ang mga nauna niyang post ay naglalaman ng inaccurate at incomplete information tungkol sa sitwasyon ng pamilya namin. Ang social media presence niya na dating naguutos at manipulative ay nabawasan sa court-ordered damage control. Ang gabi ay nagdala ng isang tawag sa telepono mula sa pamangkin kong si David, pinsan ni Emilia, na hindi ko na narinig sa loob ng ilang buwan. Tio Ricardo, nakita ko ang balita tungkol sa lahat ng nangyari. Gusto kong tumawag at magsabi, alam ko na, lagi akong nagtataka kung paano nakayanan ni Brian ang lifestyle niya. Pasensya na sa pinagdaanan mo, pero natutuwa akong tumindig ka para sa sarili mo. Salamat David, at palagi kang welcome bumisita ng may tamang imbitasyon at diskusyon ng mga petsa na gagana para sa ating dalawa. Ang tawa niya ay mainit at totoo. Perpekto ang tunog niyan. Sa susunod na weekend kaya, gusto kong makita ang bago mong lugar. Tiningnan ko ang kalendaryo ko. Napansin ang simpleng kasiyahan ng pagiging tinanong sa halip na inutusan, kinonsulta sa halip na sinakop. Ang susunod na weekend ay napakaganda. Iihanda ko ang guest room ng maayos. Habang pinipinturahan ng sunset ang deck ko ng kulay ginto na liwanag, umupo ako ng may isang baso ng wine at pinanood ang payapa ng mga alon na gumulong ng walang hanggan patungo sa baybayin. Ang telepono ko ay nanatiling tahimik. Walang nagbabanta na messages, walang manipulative demands, walang maling family emergencies na nangangailangan ng agarang financial response. Ang villa ay naramdaman kong akin talaga sa unang pagkakataon mula nang bilhin ko ito. Hindi lang legal na akin sa pamamagitan ng property deed, kundi emosyonal na akin sa pamamagitan ng boundaries na maayos na naitatag at napapanatili. Ang kabutihang loob ko ay hindi nasira sa pagtatakda ng mga limits. Ito ay napino, nakatuon sa mga relasyon na binuo sa mutual respect, sa halip na exploitation. Ang litrato ni Emilia ay nakangiti mula sa side table at itinaas ko ang baso ko patungo sa banayad niyang larawan. Sa tingin ko,
Aaprubahan mo, mahal. Natutunan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mapagbigay at pagiging inaabuso. Ang mga alon ng dagat ay hinuhugasan ng beach ng malinis sa bawat cycle, dinadala ang mga debris at nagiiwan ng sariwang buhangin para sa mga posibilidad ng bukas. 6 na taon ng systematic exploitation ay natapos, hindi sa pamamagitan ng galit o paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng systematic preparation, legal process, at ang simpleng pagkilala na ang kabaitan ay nangangailangan ng karunungan. Magbabayad si Brian, itatayo niya ulit ang buhay niya sa pamamagitan ng tapat na trabaho. At sana ay matuto siya na ang mga relasyon ay nangangailangan ng reciprocity sa halip na manipulation. I-enjoy ko ang kinita kong retirement, tatanggapin ang totoo ng mga family visits, at pananatilihin ang mapagbigay na espiritu na minahal ni Emilia. Tinimplahan na ngayon ng mga boundaries na nagpapahintulot na maging sustainable ang kabutihang loob, na isagawa ang hustisya, na ibalik ang kapayapaan. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, inaasahan ko ang bukas nang may walang kompromiso na pag-asa. Naku Diyos ko, tingnan mo nga naman ang buhay. Pagkatapos ng lahat ng hiya na ginawa nila, umalis din sila. Umalis si Brian, kasama ang 15 katao niya. Umalis sila dahil sa simpleng tawag ko sa pulis. Ang tahimik ko, parang isang libangan lang sa kanila. Pero ngayon, akin na ulit ang bahay ko. Nasa paligid pa rin ang gulo. Mga beer cans, mga basang tuwalya. Pero walang boses. Walang pag-aangkin. Ginamit nila si Emilia, ang anak ko. 16 milyong piso ang kinuha nila. Hindi na ako magpapagamit. Tama lang ang desisyon ko. Ang kalayaan ko, mas mahalaga kaysa sa convenience nila. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, like at subscribe na. Sa susunod na chapter, makikita ninyo ang lihim na yaman ko. Iyan ang magiging hatol ko. Hanggang sa muli.